Good day mga idol, this is Dalmar Quintinio and welcome back sa ating tutorial. In this video, pag-uusapan natin on how to print triangle or pyramid and pattern using asterisk and numbers using nested for loop. So first output natin is a print a half pyramid using asterisk, then inverted, then yung ating inverted na number using number, then yung pyramid na using numbers, then numbers, then inverted, then decreasing, then ito. So, tara, simulan natin. So, first nating output is ito, si half pyramid using asterisk. So, to do that, let's open our code blocks, then create a new project, then console, C++, then let's pyramid. Next, then finish. Okay. So first gagawin natin is gagawa tayo ng loop para ma-loop natin yung asterisk. For, then declare tayo ng ating int na row is equals to 1, semicolon, at saka yung condition natin na row is less than or equal to 5. So gusto natin magkaroon ng 5 na row. Then row plus plus, then cout natin, then labas natin si asterisk. Yan. Then, end line. So, save natin para natin. Okay. So, meron na tayo dito asterisk na 5. So, every time na mag-loop siya, yan. So, print siya yung isang asterisk. So, 5 beses. So, first, yung ating initialization, then condition natin na dapat less than or equal to 5. So, ibig sabihin, from 1 to 2. So, from 1, increment ka by 1. So, plus plus until makaabot ka ng 5. So, pag next is 6 less than or equal to 5, which is false. So, di na siya mag-execute. So, now let's try to have yung, so again, paran natin. So, yung problema dito sa ating pinaran is row lang siya. So, meron tayong 5 row. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, isa lang ang column. Gusto natin na yung sa same sa output natin na ito. So, meron ditong 5 column. So, 5 rows. So, ito yung ating gustong i-achieve na pyramid. So, balik tayo dun sa ating code blocks. Then, delete na natin to. So, gagawa tayo ng nested loop. So, for int, then display tayo ng ating, but before that, may papakita muna ko sa inyo. So, paano natin gusto, what if gusto nating dynamic yung ating asterisk. So, to do that, is declare lang tayo dito ng ating int, then row input, semicolon, then cout tayo ng input number of rows. So, gusto natin, example, gusto nating mag-input ng number of rows yung user para makita natin, then ma-loop niya kung ilan yung in-input ni user. So, scene, then notice, babaliktad yung kanyang buka. No? So, nakatutok sa scene para ipasok yung data console input. Okay, so row input yung gagamitin natin. So, instead na 5 dito, is papalitan natin ng row input. So, save natin, paran, build and run natin. Okay, so row input. So, dito is wala daw semicolon. So, expected. So, dito, yan. So, dapat careful talaga tayo. Yan, so input number of rows. So, try natin 4. So, dapat, walang 4 kasi dito, sorry. So, cout natin, then labas tayo ng asterisk. Yan. Then, gusto natin mag new line. Save natin again. So, dapat
kung mag-input tayo ng 4, 4 na beses lalabas. Again, kung gusto natin mag-input ng 3, yan, so 3 lalabas. So, yan yung gagawin nyo kung gusto nyong i-dynamic na si user yung mag-input ng kanyang number of rows para sa pyramid nyo. Pero yung gusto natin is naka-declare na lang, so pwede na lang natin i-comment ito. So, comment lang natin, pwedeng yung ating multiple line, yan, at saka yan, or pwede rin yung single line yan. So, mamaya gagamitin natin yan sa taas. So, okay. So, balik tayo dito. So, again, gusto nating gumawa ng column. So, 5 ito. So, gusto natin ng 5 row. Then, now, punta tayo sa column. So, 4. Then, int column natin. So, equals to 1. Then, semicolon. Column is, ano, sino yung ating range ni column? So, yung condition natin is si row. Gusto natin na equal si ano pa, si column natin sa number ng ating row every time na maglo-loop siya. So, ito yung kanyang number. So, then, punta tayo na column plus plus. Then, so, see out natin si asterisk. So, asterisk, yan, lagyan natin space para every time na mag-loop may space. Para dito may space. Yan, tapos, yan. Then dito tayo mag-see out ng end line para matapos yung loop increment ng first sa outer loop natin is mag new line na naman siya. Save natin. Yan, run, build and run. Okay. So yan. So ito yung resulta. So try natin. Okay. So same na. Or kung gusto mo naman wala ditong space, pwede ring delete mo lang yung space dito. Okay, yan. So, pwede na yan. So, now, let's explain. So, ano yung nangyayari dito sa code natin? So, first, meron tayong nested loop. So, nested for loop. So, sa first natin is nag-declare tayo ng row na 1. First is 1. Then, yung range niya is 5. Then, increment siya. So, every time na mag-loop siya, madadagdagan ng 1. So, until ma-reach niya yung 5. Then, sa loob is meron tayo ditong column. So, every time na mag-loop, let's say, may loop tayo na first row, ilulup na naman niya dito kung ilang number of columns, ilang asterisk yung lalabas. So, sa first row natin, gusto natin maglabas ng isa. So, depende. So, dito kung dito kasi sa atin is first row, isang column. Second row, dalawang column. Third row, tatlong column. So, nagdepende yung number of columns dito sa ating row. So, sa first loop niya is 1, then sa column natin is equals to 1. So, dependent siya dito sa ating outer loop. So, si inner loop. So, pag loop niya, so isang beses lang, so automatic na meet agad niya ni dito sa condition natin kasi ditong laman niya is 1 sa first loop. So, si 1 is less than or equal to 1 which is true. So, palabas siya ng asterisk. Then, next loop niya, tapusin muna niya ito. So, pag loop niya is 2 is not less than or equal to row or 1. So, exit siya, then maglabas siya new line. Then, pag loop na naman niya sa outer loop, row 2. So, value nito is 2. So, 2. So, magiging 2 na naman to. So, si 1 ba daw is less than or equal to 2, which is true. Palabas siya ng asterisk. Then, loop na naman niya. So, mapapalitan naman yung value ni column 1, magiging 2. May increment. So, si 2 ba daw is less than or equal to 2, yung sa second loop iteration natin, which is true. So, dadagdagan namang isang asterisk. So, notice hindi natin nilagyan ng end line dito para hindi mag-new line. Gusto kasi natin na continue muna dun sa inner loop. Then, pag tapos niyo yung condition or yung loop is lalabas na naman mag-new line para
ipagpatuloy yung sa outer loop, then balik na naman tayo until ma-reach natin yung ating max ni 5. Yan. So, tapos yung looping ng ating outer loop. So, again, run natin. Ito na lang. So, first natin na loop, yan. So, first iteration natin sa outer loop is 1. So, itong si row, dependent sa kung anong value ni row. Si column, anong value ni column is dependent sa anong value ni row dito sa taas. So, first loop niya, iteration sa outer loop, 1. So, 1 ito. Pagpasok nito, execute na naman ito then 1. So, si 1 ba daw is less than or equal to 1, which is true because may less than or equal. So, true. So, palabas tayo ng isa. So, labas na tayo end line kasi hindi completed na yung kanyang condition. Then, second na naman na row is bago to ng value, magiging 2. So, si 2 is na-assign na naman dito. So, si column 1 ba daw, si 1 ba daw is less than or equal to 2, which is true, print tayong isa. Then, second na naman na loop, dito, balik kasi hindi pa natapos, hindi pa na-terminate. So, si 2 ba daw, kasi may ating iteration dito, may increment. So, si 2 ba daw is less than or equal to 2, which is true dahil may equal sign, less than or equal. So, true. So, maglalagay naman siya dito ng value. So, pag loop na naman, so pag 3 nitong si column 3, pag check niya, si 3 is less than or equal to 2, which is false. So, hindi na ma-execute to automatic. Mag-terminate yung looping niya, then mag-new line para i-execute na naman yung row 3. So, magiging 3 ito, then 3 na naman until matatapos tayo sa 5. So, pag 6 na, so 6 is not less than or equal to 5, so automatic, ito lang yung output natin. So, yan lang kadali mga idol yung pagkuha ng sa asterisk. Gamit lang tayo ng nested for loop. So, now, try natin yung inverted. So, kanina is meron tayo ditong yan, na parang nag-increment lang. So, yan, 1, 1, 2, 3. So, increment. So, ito naman, baliktad. From 5, nagiging isa na lang. So, kanina, isa. From isa, nagiging 5. So, to do that is, baliktarin lang natin. So, kanina, as you notice, yung ating initial value is 1, kaya 1 nagsimula. So, ngayon, is ang gusto nating output sa inverted is magsimula sa 5. So, instead na 1. So, to do that, is baliktarin lang natin yung value. So, 5, gusto natin yung ating value is magsimula sa 5, then greater than or equal to 1. So, baliktarin natin. So, as long as yung ating row, every time na then ito nga pala, minus minus. So, kanina plus plus until ma-reach niya yung 5. Then, kung sobra-mobra na, tapos na. So, ito, mag-start siya sa 5. So, every time na mag-loop siya, iterate. So, ma-minusan ng isa. So, from 5, parang countan 5, 4, 3, 2, 1. So, pagka 1 is greater than equal to 1, which is true pa, then sa susunod, si minus na, ma-0 na. Si 0 ba greater than equal to 1, which is false. So, tapos na yung program natin. So, save natin. Run. Okay. Yan lang kadali, mga idol. So, umpisa natin dito. So, reverse, baliktarin mo lang yung value. So, kanina, 1 ito, yung initial value natin, then ito less than or equal to 5. So, ngayon, baliktad. 5 yung initial value, row is greater than or equal to 1, then row minus minus. Yan lang. So, tapos na tayo sa ating itong half pyramid, then itong inverted half pyramid. Now, let's proceed sa ating inverted half pyramid using numbers. So, ito naman, 1, 2, 3, 4. Instead na asterisk yung gagamitin natin, is gagamitin natin yung number. So, erase na lang natin to. See out. So, again, is 1, 2, 3, 4, 5. So, ano yung gagawin natin? So, yung tatawagin natin dito is, notice yung ating, is, from 5. So, din natin papalitan to kasi 5 yung ating,
row at saka yung column. So, ang gagawin lang natin, tatawagin lang natin. Notice, nagde-decrease siya. So, 5, 4, 3, 2, 1. So, tatawagin lang natin is yung number of columns. So, column. Yan. Si column, then, wag na. Yan. Save na. So, pinalitan lang natin si asterisk to column. So, tinawag lang natin yung value ni column. So, build and run natin. Yan. So, try natin lagay ng, ayan, ito na lang. So, you know, 1, 2, 3, 4, 5. So, nilagyan nila lang ng, lagyan natin ng, ano, dito. Space, yan. Save. Ayan, okay na. So, kuhang-kuha na yung ating output. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, ano yung kadali? So, explain natin. So, yung explanation, same pa rin. So, instead na asterisk yung ginamit natin, ginamit lang natin itong column. Kasi, every time na mag-loop, sa first loop is yung value niya is from 5. So, 5 dito. So, yung ating, is from 1, mag-increment siya ng 2, 3, 4, 5. So, yung kasi dito is from first iteration ng outer loop natin, i-execute na naman niya itong ating inner loop. So, si inner loop is i-execute niya until ma-meet natin itong condition na to. So, from 1, loop niya 1, 2, 3, 4, 5. So, pagka 6, so, hindi na true kasi 6 is not less than or equal to 5. So, yung value ni row is 5. So, X, so, new line. So, dahil minus dito sa outer loop, magiging 4 na to. So, si 4. So, value ni column is less than or equal to 4. So, 1, increment na 2, 3, 4. So, yun yung nangyayari dito. So, every time na naglo-loop, dito sa natin, nagbabawas ng number of column, then dito yung ating columns is dinidisplay natin. You know, from 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. So now, let's proceed sa ating kaapat, itong half pyramid using number. So, instead na naka-inverted yung sa dito, is babaliktarin natin. So, to do that, is ganun pa rin. Change natin yung kanina from 5, instead na 5, mag-start siya sa 1. So, 1, then ito naman less than or equal to 5. Then, instead na minus minus, yan, plus plus. Build and run natin. Okay. So, yan. Ganun yung kadali. So, from 1, initial value niya, next, 2, 3, 4, 5. So, sa first row, sa second row natin, yung column is 2. Sa third row, yung column is 3. Ayan lang. So, kuha. Yan o. So, ito yung 1, 2, 3, 4, 5. Now, let's proceed to ito, half pyramid using numbers. So, iba na naman kasi yung kanina, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ito naman iba. Is kapag sa first row is 1 lang yung lalabas na value sa first column. Then sa second row, sa column is parehas 2. So, ganito. So, try natin kunin. So, to do that, instead na call yung display natin, ang lalagay lang natin is row. Yan. So, why row? Kasi, sa first increment natin, sa first looping natin, iteration sa first loop natin, is yung value is 1. So, ang lalabas lang natin sa 1. So, maglo-loop siya kung ilang number of columns, pero 1 lang yung ilalabas niya. So, pagkatapos, sa second naman na looping, magiging 2. So, si 2 ang value ni column. So, ilalabas niya yung 2, 2. Then, third, yung sa 3. So, 3, 3. So, try natin pag build and run. Yan o. Yan ang kadali. So, from 1, then 2, then 3, then 4, then 5. So, now, let's try to, naman, yun, inverse na naman natin.
So, 5, 4, 3, 2, 1. Same dito sa next natin. So, inverted half pyramid using numbers. So, 5, 4, 3, 2, 1. So, to do that, same pa rin sa ginawa natin. No? So, again, instead na 1, 5. Then, ito naman, 1, then greater than or equal to. Then, ito, row minus minus. Then, save natin, build and run. Ayan, 5, 4, 3, 2, 1. So, ganyan kadali. Yan o. Kuha? Alright. So, let's proceed to another one. Last two. Okay, yung kanina is puros 5, 4, 3, 2. Ngayon, decreasing na naman. Yung kanina, increasing, then the same. Ngayon, decreasing na naman. Decreasing na inverted at saka last is yung ating, yan, so hindi inverted. So, to do that is, so itong output nito is, yan, inverted. So, gusto nating i-display yung ating number na naka-decreasing. So, to do that is, i-decrease na lang natin yung columns. Kasi yung column yung nagde-decrease. So, to do that, so instead dito na 1, so gagawin natin, so kung value ni row is 5, so ang value, first value ni column is 5, then instead na greater than, so instead na less than or equal, so greater than equal, then 1. Then instead na plus plus, kasi gusto nating decreasing, minus minus. Then dito, si column na yung tatawagin natin. Save, build and run natin. Ay, sumobra ng isang minus. Okay. So, as you can see, nakuha na natin yung ating output na 5, 4, 3, 2, 1. Decreasing. Yan, dali lang, no? So, now, let's proceed sa ating last, yung baliktad na naman. So, hulaan nyo kung saan yung i-move natin or ibabaguhin natin. Okay, so tama. Ito yung ating babaguhin. So, kasi instead na magsimula sa 5 number of columns, sa first row, is gagawa na natin na yan, and less than or equal to 5, then plus, plus, plus. Save natin, build and run. O, yan. So, kuhang-kuha yung ating, yan, sample. Yan o. So, nakuha nyo ba? Now, what if gusto mo namang dynamic? So, hindi static or fixed yung ating number of rows. So, again, to do that is gagawa ka lang ng, so gamitin natin yung naka-comment sa ito. So, declare tayo ng int row input, then cout natin kung ano yung label, then kapag maglalagay tayo nga pala dito ng end line, so magta-type tayo o yung cursor is nasa baba. So, kung gusto mong after ng or same row lang sila, is wag mo nang lagyan ng end line. Then, sin row input, then instead na 5 dito, row input yung value natin. So, save natin. So, build and run. So, same pa rin yung gagawin nyo dun sa mga output natin kanina. Okay. Okay, so type tayo. So, gusto natin 6. Oh, yan. So, we have 6 rows, then nag-decreasing siya. So, 1, 2, 3, you know. So, again, ganyan lang kadali kung paano natin i-print yung pattern sa pyramid or print natin yung pyramid pattern using asterisk at saka numbers. Then sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube at saka Facebook page, Tinoy TV, huwag kalimutan mag-like, follow, subscribe sa ating Facebook at saka YouTube page. Then, pakishare na rin yung video. Baka makatulong ito sa mga estudyante at saka gustong matuto ng programming. Then, nun lang. So, see you sa susunod video. Happy coding sa lahat.